Chinky, kailan ako yayaman? Gusto mo bang malaman kung ikaw ay payaman na talaga? Narito na ang 5 signs kung ikaw ay on your way to become rich. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin to, super excited ako. Bakit? I'm gonna share with you yung signs kung ikaw ay patungo na sa payaman, okay? A lot of people kasi nagkakaroon ng misconception. Ay, pag mayaman, kailangan malaki bahay, malaki kita. Alam mo, sa totoo lang I do believe yung buhay ng isang mayaman is very subjective and relative. When you say subjective and relative, para sa isang tao, mahirap talaga. Sobrang hirap talaga. Ang sa kanya, ang tunay na yaman talaga, number 1, makakain ng 3 beses ang araw. Okay na yan. Diba? Ang tunay na kayamanan para sa isang OFW ay makabalik sa kanyang pamilya at makasama ang kanyang pamilya. Ang tunay na kayamanan sa isang tao, may sakit at karamdaman ay gumaling. So kung pag-iisipan natin ang tunay na kayamanan, hindi lang po siya monetization, ang pera ang pinag-uusapan. Right now, let me give you a perspective, a fresh perspective. Ano ba talaga signs na ikaw ay patungo? Hindi ko pa sinasabing mayaman ka na. Patungo ka sa tamang landas na ikaw ay mayaman na. Sign number 1, you do not worry anymore about your monthly expenses. Alam mo, ang ganda po ng feeling na yan, di ba? Na hindi ka na nag-aalala sa monthly bills mo at kay Judith, pero lahat tayo dumadaan tayo sa abangers na sweldo. Yung kapag na-delay na yung sweldo, parang disaster na nangyari. Parang gumuho na yung mundo dahil wala kang extra pera at ipon. Kung nararamdaman mo yung anxiety na ito, type me sa comment section. Ito ba lang, tanungin ko naranasan mo na ba to? Nakakayaman aminin na nagbalik ka na ng item sa supermarket dahil kapos ang budget mo. Naranasan mo na yung araw-araw na tinitingnan mo yung passbook mo at pinagpipray mo sana dumami ang pera mo. Naranasan mo na ba na magtrabaho ng buong buwan pero hindi mo naramdaman na dumaan sa palad mo ang sahod mo? Pag naramdaman mo yan, type me again in the comment section. Sa totoo lang kung gumagawa ka ng tamang financial decisions, hindi mo kailangan mabuhay sa ganitong stress. Habang bumubuti po ang ating financial situation, mapapansin mo na hindi ka na masyadong nag-aalala sa mga maliliit na gastusin. Sa halip, yung mag-aalala ka kung ano na lang gusto mong bilhin saan ka kakain, di ba? Ayun, naguguluhan ka na, saan ako kakain? Di ba? Iba na yung problema mo. Hindi, ito ang reality. Ang nais ko na dumating tayo lahat sa puntong na comfortable na tayo sa ating financial situation. Kahit na mayaman, pero komportable. Yung mapapansin mo na hindi ka na nag-aalala, di ba, sa pang-araw-araw na bagay at hindi mo na kailangan markahan ang payday ng iyong kalendaryo dahil alam mo meron kang ipon. Hindi mo na kailangan tumingin sa presyo, di ba, pag ikaw ay kakain sa restaurant dahil alam mong afford mo na. Hindi mo na kailangan itanong kung magkano rin ang presyo na bibilin mo, di ba? Ay nako, mapapasana all ka. Ang financial progression nito, syempre, ay nagbabawas na dagan stress sa ating financial situation. So that's sign number 1. Nakikita mo na ba yung sign? Nako Sign number 2 naman. Ito po, paano malaman na ikaw ay on your way sa payaman mindset? You are no longer base success on numbers. What do you mean, Chinky? Alam mo, matagal ko rin inisip to. Yung minsan kasi nakabase lang tayo sa numero Pag ako magkaroon lang ako ng ganitong amount sa bangko, pag ako mabili ko lang yan, kapag ako, alam mo, kung gano'n ka mag-isip, naku, maniwala ka. Madi-disappoint ka lang, mapofrustrate ka lang. Because I can still remember when I was young during that time, mga 12 to 15 years old, I told myself, kung ako meron lang akong 100,000 pesos sa bangko, masaya na ako. Nung tinamaan ko yung 100,000, ano sinabi ko? Sobra kulang. Sinabi ko, pag tinamaan ko lang yung 1 million pesos, milyonaryo na ako, masaya na ako. Nung tinamaan ko yun, 1 million, nakita ko yung first 1, tapos 6 na 0, sobra kulang. And then go to 10, you will never have enough of money. That's the reason why I realize ang pagyaman talaga ang success, hindi talaga sa numero. Ito lang po kung naranasan mo itong sinasabi ko, kung sana pag inabutan ko ito, masaya na ako, i-like mo lang ang button sa ibaba, i-like mo. Pero ito totoo nagsisimula lang kumita na mas maraming pera, na-realize ko ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa lifestyle at kakayahan mong mag-enjoy sa iyong buhay. Yung parang happy ka kung anong kinikita mo, parang feeling mo fulfilled ka. Hindi ka nakatingin sa bagay na wala, nakatingin ka kung anong meron ka. Pag umabot ka sa puntong ito, alam mo, nababago na ang definition mo sa yaman. Hindi lang to tungkol sa pagkakaroon ng tama at tiyak na
halaga sa pera sa bangko. Sa halip, tungkol to sa pagkakaroon ng katatagan, ng kasiguraduhan na ikaw ay talagang masaya. Uulitin ko. Kaya iba ang definition ng financial happiness. Kaya kung ikaw ang tatanungin ko ngayon habang ikaw ay nakikinig sa makabuluhang nakatalakayan na ito, ano ang definition mo ng financial happiness? Pakitype lang naman sa comment section. Sana naman nagbabago na konti ang iyong mindset. Let's go to number 3. Sign kung ikaw ay payaman na. You have what we call as inner peace. Yung may kapayapaan ka sa iyong isipan, sa iyong puso. Ano ibig ko sabihin? Kahit mahirap ka, salat ka, alam mo na may pag-asa ka. Yes, alam kong mahirap pag wala kang pera. Alam kong mahirap pag wala ka talagang pinagkakakitaan. Pero, puno-puno ka naman ng pag-asa na ikaw ay makakalabas. Wala pa rin tatalo dyan sa mga ganong sitwasyon, di ba? Kaya para sa akin, ang pinakamasamang bagay tungkol sa hindi pagkakaroon ng pera ay mawalan ka na ng kapayapaan sa iyong puso. Sa totoo lang, ganun din naman. Mayroon din ako mga nakikitang mga mayayaman na wala rin kapayapaan sa puso. What do I mean? Ito ang na-realize ko. Ito ang matinding na-realize ko. I don't know if you'll agree with this statement. Nung wala akong pera, takot ako. Takot ako na maghirap. Takot ako na mabaon sa utang. Takot ako na hindi ko mabayaran yung So, ang pinangarap ko na magkaroon ako ng pera. Pero itong nangyari. Nung ako ay nagkaroon ng maraming pera at marami nang zero na nakita ko, alam mo ito na-realize ko, takot pa rin ako. Ha? Ba't ka natakot? Takot ako paano na ako maubos. Takot na ako paano kung di umulit. Takot ako paano kung bumalik ako sa dating sitwasyon. Naging gets nyo? Itong weird part Nung wala akong pera, wala akong peace of mind. Takot ako. Nung ngayon nagkaroon ako ng pera, takot pa rin ako. Wala pa rin akong peace of mind. Kasi ang problema ko pala, hindi pera. Ang problema ko, takot ako. Naging gets nyo? So I have to address the root problem. Alam mo, yun yung na-discover ko talaga. That I cannot put my faith in money, but I need to put my faith in God who gives me the money. Nung nagbago po yung mindset ko po yun, na I know God will never leave me nor forsake me. I know that God will provide all my needs according to His glorious riches. Nung switch ko yung faith ko sa pera, kundi kay Lord, alam niyo guys, nagkaroon po ako ng tinatawag na inner peace. Kaya nga, mga friendship, ang tanong ko po sa inyo, ikaw ba may inner peace ka ba sa buhay o wala? Kung wala, ang tanong ko, saan ka naka-focus? Sa pera? Okay, Lord. That's sign number 3. Sana naman nagaganda kayo sa episode na ito. Medyo mahaba-haba. Okay, kung nagaganda kayo, type ganda sa comment section. Let's go to sign number 4 na malaman kung ikaw ay payaman na hindi. You are on the right path of retirement. Alam mo, maraming tao nagnanais na magkaroon ng financial independence o kalayaan sa pera. Gusto natin lahat ng araw na pwede na tayo siguro magwalwal, di ba, mag-enjoy. Pero, sa kasamaang palad, konti lang naman ang nasa tamang landas na kanilang retirement goals. Kaya't karamihan po, hindi makaalis sa kanilang trabaho. Bakit? The moment they stop working, they stop earning. At alam po natin lahat yan. Kaya nga, karamihan ng punta ng tao, naghahantay hanggang huli bago mag-ipon, bago mag-retire. That's the reason why it's too late. Masyadong minsan abala sa pagtatrabaho, nakalimutan na magtabi para sa future. Kaya nga, iniisip din ng iba, paano na kung mawala na kanilang hanap buhay? Yun po ang pangyayari. Kaya nga lalo sila na-stress. Kaya nga para sa mga tao, ito nga, pakinggan nyo ito mabuti. Paano malaman na ikaw ay pwede ka na mag-retire? That's what I want to ask you. So number 1 sign, wala ka nang binabayaran na utang. Bahay, lupa, credit card, debt-free ka na. Number 2, may sapat ka ng ipon at pondo para sa pagretiro. Pangatlo, meron ka na rin pinagkakakitaan na tinatawag na passive income. Kahit tumigil ka na sa kakatrabaho, may pumapasok pa rin pera. Pang-apat, nakakatulong ka na rin sa iba. Hindi mo lang natutulungan ang iyong sarili. Number 5, meron ka ng ring plano for your retirement at saka healthcare at meron ka ng tinatawag na mga investment. So kung itong 5 signs na ito ay present, good news. Ibig sabihin po ay pwede ka nang retire. Pero pag hindi ka pa umaabot dito, ay nako, mga friendship. Ibig sabihin, hindi ka pa handa. And last sign, para malaman mo ikaw ay payaman na o hindi, you get to spend more money on the things you love. Ginugugol mo na yung oras mo at mga bagay mo na nagpapaligaya na sa buhay mo. Mga hobbies, travel, or charity works. Napapansin mo na malaya ka nang gawin ng mga bagay na gusto mo na dati mo hindi mo nagagawa mo na ngayon. Nare-realize mo na ikaw ay nagtatrabaho dahil hindi kailangan mo, dahil gusto mo. Nakakaramdam ka na ng kaligayahan at kasiyahan sa paggamit ng iyong pera at nag-e-enjoy ka na talaga sa buhay mo. Wow!
Guys, ito lang ulit ha. Ano yung ulit ng 5 signs na ikaw ay payaman na? Number 1 sign is this. Hindi ka na nag-aalala sa iyong babayarin. Number 2 sign, hindi ka nakabase sa numero. Alam mo na ang kasiyahan ay depende sa katauhan ng isang tao. Number 3, may kapayapaan ka. Number 4, tama kasi alam mong kaya mo na mag-retire. At number 5, you spend money on the things that you love. Sana naman na nakatulong tong episode na ito. Kung nakatulong tong episode na ito, type nakatulong sa comment section. And last challenge ko sa inyo, gusto mo ba talagang makalaya sa kahirapan? Do you want to learn how to achieve financial breakthrough in 3 simple steps? Kung gusto mo malaman kung ano yung sikreto kung paano natin ma-achieve yung financial breakthrough in 3 simple steps, I want you to type the word freedom. Freedom sa comment section or just go to the link sa my comment section and I want you to watch a video to explain to you on how you can achieve financial breakthrough. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.